Okay, nagkaroon tayo ng malfunction na naman ang ating phone. Dadalhin ko pa nga to sa binilang ko kasi nag-overheat yung phone natin, no? So I have to change it some other phone if I'm not mistaken, okay? Kasi nag-overheat sa araw, supposed to be that hindi dapat ganun, okay? But we will see, no? So napahinto tayo sa John chapter 10, no? John chapter 10 verse 11 to 15, okay? Sa Spanish, okay? Spanish, okay? John chapter 10 verse 11 to 15, okay? So let me read that again, okay? Almost there. Sana huminto, natapos man lang, nahinto do sa 13 o sa 14, huminto tayo, okay? Huminto yung video natin. But now, here I am, no? To continue our video, no? In our the Holy 2026, the Holy fourth month of the year, no? April 26, April 26, okay? So let me read this, John 1 kapitulo 10 versikulo 11 hanggang 15, no? Isoy el buen pastor su vida di por las ovejas, okay? Versikulo 12, mas el asalariado y que no es el pastor dique, no son propias las ovejas, vi venir el lobo y dija los ovejas huye y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa, ¿no? Versículo 13, ¿no? Así que el asalariado huye, ¿no? Porque el asalariado y no le importan las ovejas, ¿no? Versículo 14, ¿no? Yo soy el buen pastor y conozco, ¿no? Mis ovejas y las más me conocen, ¿no? Versículo 15, ¿no? Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, okay? Yan po, Spanish natin, okay? Now, let's go to the other scripture chapter verse, no? Talagang lahat may talagang lahat mayroong distraction, okay? Ito pong phone na to, ilang beses ko na inobserba, nag-over, hindi ko lang nadala kasi winter, so hindi masyado na gagamit sa init, okay? But I said I'm still gonna observe it. Now it's happened again, okay? So I have to bring it there, okay? Because doon ko binili, kailangan nilang gawa ng paraan, okay? Now let's go to read Ephesians, no? Ephesians tayo, no? Ephesians chapter 3 verse 20 to 24, no? Ephesians chapter 3 verse 20 to 24, okay? Ito, wala pa lang 24 to. May naman takno nga naman, ano? Chinek ko na, hindi ko pa rin na-check to ng ayos, okay? So, Ephesians chapter 3, verse 17 to 21, okay? Verse 17 to 20. Kasi po yung oras talagang agaw ako, no? Yung dapat kong magawa, hindi ko pa rin nagagawa, hindi ko pa rin na-settle lahat, okay? Sa oras po kasi, okay? But there's a time that I'm gonna put my time focus too much, no? Focus, no? Actually, focus, okay? Para hindi ko na nawawala yung dapat kong gawin, okay? Now, let me read Ephesians chapter 3, verse 17 to 21, okay? Ito ang sinasabi na, no? That Christ may dwell in your heart, no? By faith, that ye or you being rooted and grounded in love, no? Yan ang binabasa natin lagi, no? Sinishare din natin lagi, no? Sinir na uli nga. Verse 18, no? May be able to comprehend with all saints, no? What is the breadth and length and depth, no? And height, okay? Verse 19, no? And to know that love of Christ, what passeth knowledge, that ye or you might be filled with all the fullness of God. No? Verse 20, no? Now unto him, no, that is able to do exceeding abundantly above all that we ask, no, or think, according to the power that worketh in us, okay? Excuse me, no? Last verse 21, no? And unto him, no, be glory in the church by Christ Jesus throughout all ages, world without end. Amen. Okay? Now, basahin natin sa Tagalog version para maintindihan naman ang ating mga kapuso, kapamilya, mga kabayan sa magkabi-kabilang panig, kaibigan, no? Sa Tagalog version, mga taga-episode pa na 3, versikulo 17 hanggang 21, o sa Tagalog version, no? Iris in Tagalog version, no? Na si Kristo'y manahan sa inyong mga puso, no, sa pamamagitan ng pananampalataya upang kung
kayo'y mag-ugat at magtumibay sa pag-ibig, sa love, no? Sa pagmamahal natin sa Kanya, magtumibay tayo. Hindi sa pagmamahal sa maling mga gawain, yun ang ibig sabihin, no? Magpakarupo ka na daw, wag lang sa Diyos, okay? Magpakatatag tayo sa Diyos, okay? Magtumibay, okay? Versikulo 18, at lumakas upang matalastas pati ng lahat ng mga banal kung ano ang luwang, no? Luwang at ang haba, no? At ang taas at ang lalim, okay? At ang lalim, no? Versikulo 20, at makilala ang pag-ibig ni Kristo na di masayod ng kaalaman, okay? Upang kayo'y mga puspos hanggang sa buong kapuspusan, okay? Versikulo 20, ngayon sa makapangyarihan gumawa ng lubhang sagana ng higit sa lahat, no? Ng ating hinihingi o iniisip ayon sa makapangyarihang gumawa sa atin, no? Who created us, okay? No? Now it says in English, now unto him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us. No? Verse 21, no? Sa Tagalog, no? Versikulo 21. Mga taga-Epeso, pahina 3, versikulo 21, no? Ay sumakaniya nawa ang kaluwalhatian sa iglesia at kay Kristo Jesus sa buong panahon, magpakailanman siya. In English, no? Unto him be glory in the church by Christ Jesus throughout all ages, world without end. Amen. Okay? Yan ang sinabi sa Tagalog. Ang sabi sa Tagalog, at ay sumakaniya nawa ang kaluwalhatian sa iglesia at kay Kristo Jesus sa buong panahon at magpakailanman. Sa lahat ng araw, buong panahon, sinasabi, no? Na dumadaan sa ating buhay. Let me read that in Spanish. No? Let me read this in Spanish. Okay? Itong ating Ephesians chapter 3 verse 17 to 21. Okay? Verse 17 to 21. Okay? Okay, let me continue to read in Spanish, no? Sa ating Ephesians, no? Ephesians, alright? Ephesians kapitulo 3, no? Kapitulo 3. Efeseos, no? Efeseos kapitulo 3, versikulo no? Efeseos kapitulo 3, versikulos 17 hanggang 21, okay? Iris in Spanish, okay? Alam nyo, hindi ako Espanyol, pero sabi ko, why not? No? Nakakaintindi naman ako ng Spanish kahit konti. Because they're always talking, oh, palaro, Filipino, they speak Spanish. I said, yeah, but not me, no? But here I am. Imagine, nag-aaral ako magsalita ng Spanish sa pamamagitan ng Biblia, no? Hindi ako nag-aaral lang para matuto ng Spanish. Kung hindi, I'm reading in the gospel word of God. That's the good thing, no? Nag-aaral na ako, napapakain ko pang kaluluwa ko ng salitang Espanyol sa pamamagitan ng Nuevo Testamento. Nuevo Testamento, okay? Hindi Old Testamento, no? That's the only thing I have, Nuevo Testamento. Now, let me read in Efeseos kapitulo 3, versikulo 17 hanggang 21. Para que habite Cristo por la fe en vuestros, no, corazones epindique qui arriaga dos cementados en amor. Versikulo 18, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud e profundidad y la altura. Versículo 19, ¿no? Y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, ¿no? Versículo 20, ¿no? Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de la que pedimos o entendimos, según el poder que actúa en nosotros. Okay? Versículo 21, las versículos, ¿no? Él sea, ¿no? Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amen. Okay? Yan yung sa Spanish, no? Now, let's go to the other scripture chapter and verse, no? So, nagkaroon na agad tayo ng pangatlong video na hindi inaasahan, okay? But I have to bring my phone in the place that I bought it, okay? Para mapalitan nila kung kinakailangan, okay? Kasi hindi naman nagkakaproblema yan. Kaya lang, pag nagtatama ng araw, nag-o-overheat siya, no? Na-obserbahan ko na yung pagkabili ko mga ilang, pag nagpupunta kami sa church nung summer pa, hindi ko lang naibalik agad, okay? Alright, pag natatama na, sabi ko, ba't naman nahin to? Sabi, overheat, no? Yung temperature. So, supposed to be phone is not to be like that, okay?
they have to work well, okay? Yan pong ibig sabihin, no? Now, let me read, no? Sa ating Ephesians chapter 5, verse 3 to 7, no? Ephesians chapter 5, verse 3 to 7, no? Here is the message, no? But fornication and all uncleanness or covetousness, let not be one's name among you, as become saint, okay? Maging santo, ibig sabihin, okay? O banal, okay? Sabi sa sinasabi rito, no? Sabi, but fornication and all uncleanness or covetousness, let us not be one's name among you, as become it sin, no? Verse 4, neither filthiness nor foolish taking, not jesting, which are not convenient, but rather giving of things, okay? Rather giving of things, okay? Verse 5, okay? For this ye or you now, no? For this ye or you know, no? Know that warmonger, no? Nor unclean person, nor covetous man, who is a idolater, hath any inheritance in the kingdom of Christ of God, okay? Inheritance in the kingdom of God of Christ, okay? Verse 6, let no man deceive you with vain words, no? For because of these things cometh the wrath of God upon the children of disobedient, okay? Last verse, verse 7, okay? Verse 7, okay? Ephesians capítulo 5, versikulos 7, but not ye or you therefore partakers with them, okay? With them, okay? Yan ang sinasabi. Basahin natin sa Tagalog version, mga taga-episo, pahina 5, versikulo 3 hanggang 7, okay? Here is in Tagalog version, no? Sa Tagalog version, mga taga-episo, pahina 5, versikulo 3 hanggang 7. Ngunit ang pakikiapid at ang lahat ng karamihan ngunit ang pakikiapid no, at ang lahat ng karumihan, no, o kasakiman ay wag man lamang masambit, no, sa inyong mga nang nararapat sa mga banal, okay? Wag natin maisip o mabanggit man lang, o masabi, no, ibig sabihin, no, kung hindi paglabanan na maiwasang masalita, ibig sabihin, okay? Para hindi magtagumpay ang kabila, ang kalaban, okay? Versikulo 4, no? O ang karumihan man o mangmang na pananalita o mga pagbibiro o di nangararapat, kundi kayo'y magpasalamat, okay? Yan ang mga iwasan natin. Kahit nga daw biro, ibig sabihin, wag na natin gawin, okay? Versikulo 5, sapagkat talastas ninyong lubos na sino mang mapakiapid o mahalay o masakim sa isang mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan ay walang anumang mamanahin sa kaharian ni Kristo ng Diyos, no? Sa kaharian sa langit. Wala ka, hindi ka mapupunta ron, ibig sabihin, wala kang mamanahin, wala kang aasahan, ibig sabihin, yun ang maliwanag, no? So kaya kayo na naririnig nyo na ako, pag-aralan ninyo. Huwag niyong pwersa na sarili nyo, pero pag-aralan nyo, tama ba sinasabi ni Kuya? Binabasa na nga sa libro, ano ba hindi pa natin paniniwalaan? No? Mas paniniwalaan pa natin tong sa kabila, yung kasalanan. Yan ang ibig ko sabihin. Sinasabi na nga ng Diyos, binabasa lang ng Kuya para sa atin, para tayo ay masagip din katulad niya. Yan ang ibig ko sabihin. No? I'm reading this to you not because to force you to save you, but to remind you to save yourself, because He saved me already, no? Now I'm here to save you too, to bring it back to Him. Okay? Versikulo 5, sabi, no? Versikulo 5, sabi ng versikulo, sapagkat talastas niyong lubos na sino mang makiapid o mahalay, masakim o isang mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Yung mga sinasabing Diyos-Diyosan, kahoy, bato, ginto, pilak, tanso, bakal, bato. Yan, hindi yan mga tunay na God, okay? Versikulo 6, huwag kayong madaya ng sino man, no? Huwag tayong madaya ng sino, huwag na malinglang, no? Kasi alam mo na ng mga salitang walang kabuluhan, sapagkat dahil sa mga bagay na ito'y dumarating ang galit ng Diyos sa mga anak ng pasaway, no? Hindi nakikinig. Nagpaalala na, sinasabi na hindi pa rin nakikinig, pinipilit pa rin yung kanilang alam sa maling paraan, okay? Hindi tatalab yan, hindi puputok.
Okay, sinasabi, no? Pero pinipilit ng demonyong doon ka maniwala para mapalayo ka ng palayo sa Diyos. Hindi ka sumamba sa Diyos, sa tunay na Diyos, okay? Pero mali, okay? Kasi may kamatayan, no? Versikulo 7, no? Huwag kayong makibahagi sa kanila, no? So, huwag tayong makibahagi, makihalo sa kanila, no? Kumbaga, makiayon, huwag kang makibahagi, okay? Alright, now let me read Ephesians chapter 5, verse 15 to 19, okay? Ephesians chapter, babasahin pa pala natin sa sa Spanish. Let me read in Spanish first before we go to another Ephesians, okay? Let's go to another Spanish word, okay? Okay, let me continue to read our second Episeos, Episeos kapitulo 5, versikulo 3 hanggang 7, okay? Here is in Spanish, no? Pero fornicación y toda inmundicia o avarcia ni aún si nombre entre vosotros como conviene santos, versículo 4, ni palabras deshonestas, ni necesidades, ni trojanereas, ¿no? Que no convienen, sino antes bien acciones de gracia, ¿no? Versículo 5, ¿no? Versículo 5, ¿no? ¿Okay? Porque sabías esto que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idolatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Versículo 6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque pues estas cosas viene la ira de Dios, ¿no? Sobre los hijos de desobediencia, ¿no? Versículo 7, ¿no? No seas pues participes con ellos, ¿no? No seas pues participes con ellos, versículo 7, okay? Now let's go to the other scripture chapter verse, another Ephesians ulit tayo, no? Another Ephesians, okay? Sa ating Ephesians chapter 5 verse 15 to 19, okay? Parehong scripture, no? But different verses, okay? Ephesians chapter 5 verse 15 to 19, no? Here is the message, no? See then that ye walk circumspectly, no? Not as fool, but as wise, no? But as wise, no? Hindi mangmangkong, hindi matalino, okay? verse 16, redeeming the time because the days are evil. Redeeming the time because are evil. 17, wherefore be ye not unwise, but understanding what he will of the what the will of the Lord is, okay? No, kung anong kanyang kalooban, okay? Verse 18, no? And be not drunk with wine, no? Wherein is excess, but be filled with the Spirit, no? Be filled with the Spirit, okay? Verse 19, last verse, no? Is speaking to yourself in psalm and hymns and spiritual song, singing and making melody in your hearts to the Lord, okay? Maggalak ka, magsaya ka para sa Panginoon, no? Hindi sa sarili mo lang kasaya, kundi magsaya ka para sa Kanya, okay? Ipagsaya mo siya, okay? Dito sa Tagalog, mga taga-Efeso, pahina 5, versikulo 15 hanggang 11, okay? Tama ba ako? 15 hanggang 11, okay? Ito tayo sa Tagalog version, no? Mag-ingat nga kayong lubos kung paano kayo lumalakad, huwag gaya ng mga mangmang, no? Kundi gaya ng mga marurunong, okay? Kaya po ako nag-iingat na, okay? Hindi na ako mangmang, okay? Na linaw ko na lahat, so hindi na ako kabilang sa mangmang, no? Tumanggap na ako ng kanyang ikalawang kapanganakan, tinanggap ko niyang espiritu, kaya hindi na ako mangmang. Kasi sumusunod na ako sa kanyang buhay, no? Namumuhay na ako katulad niya, lumalakad ako sa lakad niya, at higit sa lahat, no? Bit ko ang cross ko para sumunod sa kanya. Ibig sabihin, no? Sa paraiso ng kanyang ama, okay? Versikulo 16, na inyong samantalahin ang panahon sapagkat ang mga araw ay masama, okay? Hindi na gumaganda, dumarating, hindi na gumaganda, lalo sumasama, okay? Versikulo 22, kaya huwag kayong maging mga mangmang, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon, kung anong kalooban niya, no? What Lord's will, okay? Versikulo 11, no? Versikulo 11, at huwag kayong magsipaglasing ng alak na kinaroroonan ng kaguluhan, kundi kayo'y mga puspos ng espiritu, okay? Ito po, dati sabi ko sa inyo, kung uminom, isang case na uubos ko sa pag-inom, okay? Dalawang, may kainuman ako, bumili kami ng beer nung si
aking kumpare si asawa ni Doktor, hindi ko matandaan, hindi ko mabanggit o si Rodel, si parang Rodel Diaz, nagiinom kami sa Poco, sa Pennsylvania, may bahay pa yung anak ko doon, namasyal kami doon, sinama ko sila, nagiinom kami doon. I treat him like my brother, like talagang hindi lang kapatid, kundi halos kamag-anak, tinirit ko sila doon, okay? Alam niya kung paano ako uminom. Sabi niya, hindi ba nalalasing? Si Leo, yung tumira din sa aming anak, ay ganun din. Sabi, hindi kaya tayo nalalasing kuya kasi ganun po ako sa inom. Pero when I realize, why not? Why, if I with God, I can stop everything that is not nice, no? Inalis ko ang sigarilyo, inalis ko ang alak, no? Inalis ko ang kung ano mga bisyo, no? Hindi ako naluloko sa cellphone kung ano mga bagay lang, okay? Nahihila ako pero ang focus ko hindi doon. Ang focus ko lagi na kay Lord, okay? Siyempre kaya lang nadadaya tayo ng ating paningin, kaya nahihila tayo sa ibang bagay, okay? No? Now, let me continue to read, no, sa ating versikulo 11, na inyong samantalahin ang panahon sapagkat ang mga araw ay masama, no? Versikulo 7, huwag kayong maging mang, kundi unawain ninyo kung anong kalooban ng Panginoon, kung anong kalooban niya sa atin, okay? Versikulo 18, at huwag kayong magsipaglasing ng alak na kinaroroonan ng kaguluhan, no? Kundi kayo'y mga puspos ng espiritu, okay? Pag tayo naglasing, di ba, nawawala tayo sa sarili natin. Yun, ninanakaw ng evil spirit ng espiritu natin. Kaya wala tayo sa sarili natin. Hindi natin alam kung ano nangyayari. Sasabihin na lang sa atin ng ating kapuso, kapamilya, ganitong ginawa mo kagabi, nakakahiya, ganoon, nagmuraan, ng away kang. Kasi wala ka sa tama mong wisyo. Inaagaw ng demonyo ang iyong isip, no? Ang katawan mo, walang espiritu mo. Kung tutusin, ang espiritu ng demonyo ang gumagalaw sa iyo, okay? Hindi espiritu ng Diyos, no? Kaya sabi ko sa inyo, iwasan ang pag-inom. Ako, naalis kong alak, naalis ko sigarilyo, naalis kong iba pa mga bisyo ko na hindi dapat, mga bisyo ko na ganito, kung ano pa, naalis ko po yan dahil sa Panginoon, okay? Versikulo 11, sabi ng versikulo, at huwag kayong magsipaglasing ng alak, no, na kinaroroon ng kaguluhan, kundi kayo'y mga puspos ng espiritu. Versikulo 11, no, na kayo'y mga usapang mga salmo at mga himno at mga awit na ukol sa espiritu na nangag-aawitan at nangagpupuri sa inyong mga puso sa Panginoon, no? Nag-aalay tayo sa Kanya, ibig sabihin, no? Let me read this in Spanish, okay? Let me read in Spanish, no? Third video na agad tayo, supposed to be, hindi pa, okay? So, balik ulit tayo sa Ephesians, no? Efeseos, no? Efeseos 5, kapitulo 15 hanggang 19, okay? Mabilis ko namang nabuksan agad, nakita ko agad, no? Ito po sa Spanish, Efeseos kapitulo 5, versikulo 15 hanggang 19. Mirad pues con, no, diligencia como andies, no, no como necios, sino como sabios. Versikulo 16, no, excuse me, no, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos, okay? Son malos, okay? Son malos. Versículo 17, ¿no? Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Versículo 18, no os embraguéis con vino en lo cual hay disolución, ¿no? Antes bien sed helenos del Espíritu, ¿no? Porque, versículo 19, ¿no? Hablo entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, contando y alabando el Señor en vuestros corazones. Versículo 20, ¿no? Hanggang 15, hanggang 19 lang tayo. Lumampas pa tayo sa Spanish, okay? Alright? Okay, let's go to the other scripture chapter and verse. So, I read one more verses in Spanish, no? That's why I told you, no? In my written is different in my video. You wanna watch more video? You're gonna hear more, no? Or maybe less, okay? Alright, now let's go to our James, no? James chapter 1, verse 27 to 31, okay? James chapter 1, verse 7, verse 27, no? James chapter 1, verse 27 to 31 to 31, no? James chapter 27, James chapter 1, verse 20, hanggang ano lang pala, no? Hanggang wala pa lang 31 yan, no? So 20, hanggang 27, so yan ang magiging 21, no?
1, 2, 3, 4, 5. No? O magiging James chapter 1 verse 23 hanggang 27, okay? James chapter 1 verse 23 to 27, okay? For if any be hearer of the word of and not a doer, no? He is like unto a man beholding his natural face in a glass, okay? No, sabi, no? Verse 23, for if any man be hearer of the word, no? and not a doer, he is a like unto man beholding his natural face in a glass, okay? Verse 24, he belongeth himself in, goeth his way, no? And straightway forgotten that manner of man he was, no? Verse 25, no? But whoso looketh into the perfect law of liberty and continueth therein, he being not a forgetful bearer but a doer of the works, no? That man shall be blessed in his deeds, no? Shall be blessed in his deed, no? Verse 26, if any man among you sin to be religious and breedeth not his tongue, but deceiveth his own heart, this man's religion is vain, no? Walang kabuluhan. Verse 27, no? Pure religion and undefiled before God and the Father is this, no? To visit the fatherless and the widows and the affliction, and to keep himself unspotted from the world, no? Unspotted from the world, okay? Kaya nakailang masagip na yung mga taong yan, okay? Dito tayo sa ating Tagalog version, Santiago pahina 1, versikulo 23 hanggang 27, okay? Isipin nyo, check na ako ng check, hindi ko pa rin kasi nagplano-planong ganito, nahila sa bata, kaya po ganun nangyayari, okay? Naaagaw tayo, no? But it's okay, I'm still here reading, no? Whether I'm wrong in writing, but good for sharing, okay? It's okay, no? So dito sa Tagalog version, no? Santiago pahina 1, versikulo 23 hanggang 27. Sapagkat kung ang sino man, no? Sapagkat kung ang sino man ay tagapakinig ng salita at hindi tagatupad, ay katulad siya ng isang tao na tinitingnan ang kanyang talagang muka sa salamin, okay? Ako po hindi tumitingin lang sa salamin, kundi gumaganap ako. Yan ang ibig ko sabihin, ginabahagi ko pa nga sa inyo, di po ba?